Affirmative, pasok. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Christ is God Defender. Kaanib po ako ng Church of Christ. Po kami po ay naniniwala ng isa lang ang tagapamagitan, si Kristo lang, at wala nang iba. Naniniwala kami na si Maria at sino man mga apostol o alagad o mga tinatawag na banal na tao ay hindi pwedeng mamagitan. Si Kristo lang ang tagapamagitan at si Kristo lang ang sentro ng iglesia. Maraming salamat po. So, okay, mini-wave na yung time ni Is God. So, negative, are you ready for your introduction? Ako po si Jordi. So, tawagin nyo lang ako pag may kainan po. Salamat. Okay. 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 So natapos na yung Objection moderator, tumatawa yung moderator. Ay, sorry. It's a moderator's fault. So, ayun. Okay, so magsisimula tayo sa 10 minutes first presentation ng affirmative. So, affirmative, are you ready for your first presentation? Ready na po tayo, kaibigan. So, pasok. Magandang gabi po sa inyo. Ang kapayapaan po ng Panginoong Jesucristo ang maghari sa ating lahat. Ang paksa pong tatalakayin namin ngayon ng ating kaibigan na si Jordex, na isang Katoliko, ay si Maria, ay bilang affirmative po, ay patutunayan ko na si Maria ay hindi ina ng langit. Bago po ako magsisimula ng aking pagtatalakay, ay gagamit muna po ako ng isang kwento na may pamagat ang rebranded idolatry. Rebranded idolatry. Mahal kong mga kapatid, kaibigan, mga nakikinig ngayon, sa totoo lang po, tumitindig ako hindi upang sirain ang isang babae ng pananampalataya, kundi upang bigyan liwanag ang katotohanan sa gitna ng mga naglalabasan at malalakas na tinig ng tradisyon at relihiyosong sentimento. Sa gitna ng simbahan, makikita po natin ang isang rebulto, isang babae, may korona, may hawak na bata, tinitingala, dinadasalan, tinutulungan, tinataas, pinagkakatiwalaan, kinikilala. Tayo'y naghahandog sa kanya ng mga kandila. Ang mga nakapaligid ay mga bulaklak na iniaalay, mga dasal, at mga bulong ng mga taong nakaranas ng paghihirap. Pero teka lang po mga kaibigan, hindi ba ganito rin ang mga larawan ni Ishtar, Astarte, o ang tinatawag sa lumang tipan na reyna ng langit? Sa totoo lang, parehas po ang kanilang anyo, parehas silang babae, parehas silang may kargang bata, parehas silang may korona, parehas silang pinaglilingkuran, parehas silang pinag-aalayan, parehas silang dinadasalan, at parehas silang hinihingan ng himala. Ang pangalan po nila ay magkaiba, ngunit iisang itsura. Ito po ang tinatawag na analohiya ng rebranded idolatry. Bagong pangalan, sa bagong panahon, bagong emosyon, pero parehong espiritu, ang reyna ng langit. Bakit po si Maria ay hindi reyna ng langit? Una po sa lahat, wala sa bagong tipan. Sa buong bagong tipan, mula Mateo hanggang Pahayag, ni minsan ay hindi tinawag si Maria na reyna ng langit. Hindi siya kinilala ng mga apostol bilang may kapangyarihang magligtas o maging tagapamagitan man o magbigay himala. Wala. Kung ito ay napakahalaga, sana sinimulan ni Pablo at ng mga apostol na ituro na si Maria ay ina, reyna ng langit. Pero hindi nangyari. Ikalawa po, bakit si Maria ay hindi reyna ng langit? Walang textual na batayan. Ang mga dasal tulad ng Holy, Holy Queen ay naglalarawan kay Maria na tila may kapangyarihang taglay ng isang Diyosa. Buhay namin, tamis namin, pag-asa namin. Diba? Yun ang nilalaman ng dalangin. Buhay namin, tamis namin, pag-asa namin. Ngunit ang lahat ng ito ay para kay Kristo, hindi sa kanyang ina sa Biblia. Si Jesus lamang ang tagapagligtas, si Jesus lamang ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Sa katunayan, si Maria ay nilikha at hindi manlilikha. Ikatlo pong patunay bakit si Maria ay hindi reyna ng langit. Si Maria po ay hindi bahagi ng pagka-Diyos. Ayon sa Apokalipsis 19:16, si Jesus ang hari ng mga hari, hindi si Maria. Siya isang ginamit ng Diyos, ngunit hindi siya dapat sambahin o ipwesto sa trono. Wala pong tinatawag na reyna ng langit sa Aklat ng Pahayag na kung saan ay nagsisiwalat, nagpapakita ng mga pangyayari sa langit sa hinaharap. Sa katunayan po mga kaibigan, nais ko pong ipakilala sa inyo kung sino talaga ang reyna ng langit. Ang reyna ng langit po ay matatagpuan sa lumang tipan. Siya po ay hindi tao, siya po ay isang Diyosa. Hindi ina ni Jesus, kundi ina ng mga hintil. Siya ay tinatawag nilang reyna ng langit.
Sa Jeremias 7:44, binatikos ng Diyos ang mga Israelita dahil sa pagsamba sa Reyna ng Langit. Gumagawa sila ng tinapay, nag-aalay ng inumin, nagsisindi ng apoy, lahat para sa tinatawag na Diyosa na ang na tinatawag na Reyna ng Langit. Ang sabi nga po ng Diyos, ginagalit ninyo ako. Sa makatwid pala, nagagalit ang Diyos sa mga sumasamba o umaasa o humihingi ng tulong sa Reyna ng Langit. Kung gayon, sa ating panahon ay inuulit natin ang parehong mga gawa, kandila, bulaklak, panalangin, paghingi ng himala, para sa isang babaeng may bagong pangalan. Hindi ba't ito pagkopya ng parehong maling gawain? Hindi sapat ang rebranding para tanggapin natin na tamang tawagin si Maria na Reyna ng Langit. Sapagkat maliwanag na binabanggit sa Lumang Tipan na ang Reyna ng Langit ay kinasusuklaman ng Diyos. Bakit ikinapit ang pangalang Reyna ng Langit kay Maria na siya namang Reyna ng mga hintil na kinamumuyan ng Diyos? Ano po ang masamang bunga ng tawaging Reyna ng Langit si Maria? Una po, ito po ay nalilihis sa Ebanghelyo. Kapag ang atensyon ng mga tao po ay napapapunta kay Maria sa mga milagro niya, sa kapistahan niya, sa mensahe niya, matatabunan ang mensahe ng krus. Nawawala ang sentro ng iglesia kay Kristo, kundi napapapunta kay Maria. Nahadlangan din po nito ang direktang ugnayan natin kay Jesus. Sinasabi ng iba, kay Maria ka lumapit, mas maunawain siya. Pero ang sinasabi ng Hebreo 4:16, lumapit tayo ng may tapang sa trono ng biyaya. At ang trono ng biyaya ay si Jesus, hindi kay Maria, kundi kay Kristo mismo. Ikatlo po, ito po'y lumalabag sa babala ni Pablo. Sana naalala niyo po ang sinasabi ni Pablo sa Galatia 1:8. Kahit kami, kahit sila, o ang mga apostol man, o isang anghel mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo ay sumpain. Kapag ang turo kay Maria ay higit sa sinusulat at nasusulat, ito'y ibang ebanghelyo na kailangang iwaksi. Walang aral na si Maria ay ina ng Reyna ng Langit. Merong aral ang Biblia na Reyna ng Langit, ang Diyos-Diyosan ng mga hintil na kinamumuhian ng Diyos. Bumalik po tayo sa tunay na sentro ng pananampalataya. Yan po siguro ang panawagan ko sa inyo mga kapatid. Mahal natin si Maria. Ano po? Ang Church of Christ ay mahal si Maria. Ang Church of Christ, ginagalang si Maria bilang ina ni Jesus, bilang ina ng Panginoon. Ngunit hindi namin siya tinatawag na Reyna ng Langit dahil ang Diyos mismo ay hindi siya tinawag ng ganun. Hindi ang pangalan, hindi ang imahe, hindi ang intensyon ang sukatan ng pagsamba. Ang tanong, ito ba ay ayon sa katotohanan? Ang Diyos po ay hindi umahanap ng mga sumasamba ayon sa tradisyon o emosyon o rebulto. Ngunit dumarating ang araw at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi diyan sa John 4:23. Hindi natin kailangan dumaan sa Reyna sapagkat bukas ang trono ng Diyos sa lahat ng lalapit kay Kristo. Tandaan po natin, si Maria ay pinagpala, ngunit si Jesus lamang ang sinasamba. Si Maria po ay mahalaga, ngunit si Kristo ang hari. Si Maria ay lingkod, ngunit si Jesus ang Panginoon. At ang langit ay hindi pinamumunuan ng isang reyna, kundi ng hari ng mga hari, na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, simple lang ang hamon sa gabing ito, ang katotohanan na hindi tinawag kailanman si Maria na Reyna ng Langit. Salamat po. Bye! So, ayan na. Tapos na po tayo sa first presentation ng ating affirmative side. So, dadako na tayo sa cross-examination. Ilagay mo po 10 minutes kasi 10 minutes daw sinabi ni is God. Hindi, 7 lang. 7 bro, 7. 7 lang, 7. Sige, 7. Okay. So, dadako na tayo sa 7 minutes cross-examination. So, next week, are you ready sa mga questions mo? Ay, yes. affirmative? Yes, moderator. Yes. Salamat. Okay. So, wala yung timer kapag nakapagsalita ka na. Okay. Is God, unang tanong bro. Aware ka ba sa tinatawag nating Hebrew tradition? Aware ka ba sa tinatawag na Hebrew tradition, bro? Marami sila kaibigan, alin doon ang tradisyon na may kinalaman ang Reyna ng Langit. Okay. Sunod na tanong. Kilala mo ba yung Reyna ng Langit na binanggit sa Jeremias? Yes, ang sabi ng mga dalubhasa,
may tinatawag silang Asteris, ang tawag nila ay si dalawa silang tinatawag na reyna ng langit sa lumang tipan. Ano po, na base sa mga dalubhasa, sila ay dalawa. Ano po, Next parang question. Asteris ang pangalan niya yata. Dalawa sila. Sunod na tanong, aware ka ba na yung reyna na iyon na si Astera, meron siya tinatawag na hari? Yes or no? Hindi ako aware, pero maliwanag na mayroong tinatawag na reyna ng langit sa lumang tipan na ayon sa mga dalubhasa, sila ay si Ishtar at si Astarte. Sila yung kapanahunan na yun nakasabay na tinatawag na mga reyna ng langit ng mga hintil. Pero Next. yung hari, hindi ko alam. Aware ka ba? Sunod na tanong, aware ka ba na may anak yang si tinatawag na Astera? Yes or no? Yes, aware kasi same din siya ng itsura ni Maria, may karga ng bata at may corona. Ano po? Okay. Kaya same ang itsura nila. Kaya dito natin makikita na talagang si Maria na reyna ng langit ay si si Astarte o si Star ng hintil. Salamat po. Next question. Okay. Sunod na tanong, so ibig mo bang sabihin si Maria ay reyna ng Diyos-Diyosan? Yes or no? Yun po ang lumalabas na konklusyon kasi wala namang ibang reyna ng langit na tinutukoy ang Biblia sa lumang tipan. Ang reyna ng mga hintil ni si Aster at si Astarte na isang babaeng na may kargang bata na mayroong mga korona sa kanyang ulo. Same ng paglalarawan kay Maria. Okay, next question. So aware ka ba na ang anak ni Inang Birhen Maria na tinatawag mong Diyos-Diyosan ay isang hari? Yes or no? Hindi po Diyos-Diyosan si Jesus. Ano po, wala pong mababasa na si Jesus ay Diyos-Diyosan. Salamat po. Okay. So binabawi mo ba bro na yung sinabi mo na si Inang Birhen Maria ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Hindi ko po binabawi, kundi ang paglalarawan sa kanya na isang babaeng may kargang bata at may corona ay siya ang anyo ni Astarte at Ishtar na Diyosa o tinatawag na reyna ng langit ng mga hintil sa lumang tipan. Okay. So sunod na tanong. So ibig mo bang sabihin kung reynang Diyos-Diyosan si Inang Birhen Maria, haring Diyos-Diyosan si Kristo? Yes or no? Hindi po natin pinag-uusapan si Kristo, ang pinag-uusapan lang natin si Maria na reyna ng langit. Hindi kailanman tinawag si Maria na reyna ng langit, ngunit merong tinatawag na reyna ng langit na kinamumuhian ng Diyos sa lumang tipan. Ito ay si Astarte at Ishtar na isang babaeng may kargang bata na may corona. Okay. Binanggit mo kanina na si Kristo hari ng mga hari, binanggit mo yan kanina. Ngayon tanong, kung si Kristo ay hari ng hari, tapos yung ina niya ay reyna ng mga Diyos-Diyosan, ibig mo bang sabihin si Kristo ay hari ng mga Diyos-Diyosan? Yes or no? Hindi po, sinasabi ko lang na ang paglalarawan kay Maria bilang reyna ng langit ay same ng paglalarawan kay Astarte at Ishtar sapagkat sila ay isang babaeng may kargang bata na may corona. Okay, sunod na tanong. Aware ka ba na si Amon isa ding Diyos-Diyosan at yan yung asawa ni Astera? Yes or no? Yes, kaya wala po kaming aral na si Jose ay ama ng Diyos. Ano po, kaya kung kayo po ay may aral na si Jose ama ng Diyos, lalabas na siya si Amon na asawa ni Astarte. Wala po kaming aral na si Jose na asawa ni Maria ay ama ng Diyos. Next. Sunod na tanong. So ibig mo bang sabihin ang yung tinatawag na Diyos Ama ni Kristo ay si Amon? Yes or no? Hindi po, sabi ko lang po, ang topic natin ay si Maria reyna ng langit at hindi si Jesus o si Jose. Sinasabi lang na same ang anyo at itsura ni Astarte at ni Ishtar, isang babaeng may kargang bata na may corona, kagaya ng mga larawan ni Maria. Okay. Okay, premise muna ako kung sinabi mo pala bro na si Kristo ay anak ni Maria, hari ng mga hari. Ngayon yung ama naman niya ay Diyos. Tapos yung ina niya ay Diyos-Diyosan. Saan sa tatlong sagot mo ang tama? Lahat po ay tama kasi ang pinag-uusapan po natin, si Maria ay sa kaparehas ng itsura ng Diyos-Diyosan ng mga hintil, isang babaeng may corona na may kargang bata. Ano po? At wala po kaming aral na si Jose na asawa ni Maria ay si Amon na ama ng Diyos. Ano po? Salamat po. Next question. Okay. Sabi mo yung tatlong sagot mo ay tama. Ngayon ang tanong, kailan dumaan ang hari ng mga hari sa langit doon sa isang Diyos-Diyosan na babae? Saan talata sa Biblia mababasa? Wala po sapagkat wala namang mababasang Diyos-Diyos ang babaeng dinaanan ng hari ng mga hari. Wala pong ganung mababasa sa Biblia, kaya wala po tayong may papakitang talata. Salamat po. Okay, sunod na tanong. So ibig mo bang sabihin na mamaratag ka lang sa aming Inang Birhen Maria? Yes or no? Hindi po pamamaratang, ito po ay katotohanan sapagkat ang itsura ni Maria na isang babaeng may kargang bata na may corona ay kaparehas ng anyo ni Aster at ni Istater na isang babaeng may kargang bata na may corona. Sa makatuwid, ang reynang yan ay hindi si Marian tunay, kundi si Astater na nagbagong panahon o nag-rebrand. Next question. Next question. May makikita ka bang layon sa paligid ni Inang Birhen Maria sa rebulto niya? Yes or no?
Natay na, okay. Patay na natin. Okay, sige, sige. So, ayun nga, no? Natapos na yung first cross-examination. So, dadako na tayo sa, ano, sa, ano tawag ito, sa negative side. So, negative side, magsisimula yung timer mo kapag nagsalita ka na. Sige. Salamat, moderator. Magandang gabi pala sa 18 million viewers natin dyan. At magandang gabi din sa ating katunggali na si Christ is God, na malapit na talaga itong maging Katoliko, no? Okay. So, napakinggan nyo naman yung rebuttals natin na laban o bawi talaga si Christ is God. Nagchat-chat siya, nagzuzumba pa at nagkakarusel. Bakit ko ba sinasabi na nagzuzumba, nagchat-chat siya, nagkakarusel pa si Christ is God? Kasi sabi niya, si Mama Mary daw ay Diyos-Diyosan. Si Astera pala daw yan. Ngayon si Astera merong anak. At yung anak ni Astera ay tinatawag na hari. Ngayon si Mama Mary meron ding anak, tinatawag din siyang hari. So ibig sabihin, kung hari pala yung anak ni Astera, ibig sabihin, yung si Astera ay Reyna. So doon mo na nakita, bro, praise God, yung sagot, no? Kung si Kristo pala ay hari, ibig sabihin, yung ina niya ay Reyna. So ikaw na mismo yung nakatunay sa standpoint ng Katoliko, bro, na si Mama Mary ay Reyna talaga. Ngayon, kung meron palang Reyna sa langit na Diyos-Diyosan at tinatawag yun na si Astera, huwag mong sabihin na si Kristo hari ng mga hari sa langit na Diyos. So nangangahulugan, bro, kung si Astera ay kinikilala mong Diyos-Diyosan na Reyna ng mga langit, kinakalaban mo na si Kristo doon. Bakit? Ayon sa Jeremias 44, kinalaban yan mismo ni Jeremias. Hindi mo lang nabasa, bro. Yung tinatawag nating Reyna sa langit, kinalaban yan. Nagalit pa si Yahweh, tapos sabihin mo na yung dinaanan ni Kristo ay tinatawag nating Diyos-Diyosan sa langit. Diba, nakita mo na yung kamalian mo, bro, is God, na si Mama Mary, tinatawag siyang Reyna sa langit kasi yung anak niya mismo ay hari ng mga hari. Saan ba natin yan mababasa, bro? Bro, is God. Huwag nating balik tanaw sa sulat na napaloob sa Mikas 2. Gayon man darating ang panahon na kayong naiwan sa Israel ay titipunin ko pagsasamahin ko. Tulad ng mga tupa-kawan gaya na pastolang puno ng tupa at ang lupain ay na mapupuno ng mga tao. Magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila at palalayain sila mula sa pagkabihag. Magtatakbuhan silang palabas sa mga pintuang lungsod at magiging malaya. So nakita mo na, bro. Ang Diyos mismo ay magpadala at yung ipadala niya walang iba kundi yung buktong anak niya. So dapat mo yan makita, bro, bro is God. At dito pa, bro is God, bibigyan pa kita ng isa pang perlas para makita mo si Maria ay nasa langit, Reyna siya doon. Awit 45 talatang 9. Oh, kay gagandang prinsesa ang katulong ng dalaga. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong Reyna. Ano daw? Sa kanan ng hari nakatayo ang Reyna. Palamuti, ginto, lantay sa damit na suot niya. Huwag mong sabihin si Ashera to, bro. Kung kinikilala mong hari si Kristo, dapat kilalanin mong Reyna si Maria. Paano ba natin ma-prove na si Mama Mary ay Reyna? So basahin natin ito pa. Basahin natin. Jeremias 13:18, yan yung kinunan mo. Sa 14 man ata yung kinunan mo eh. Jeremias 13:18, atras mo yan, bro. Sabihin mo sa hari at sa inang Reyna, kayo'y magpakumbaba, kayo'y umupo, sapagkat ang iyong magagandang korona ay bumaba mula sa inyong ulo. So nakita mo na, bro, kung si Kristo ay hari, siyempre yung ina niya, Reyna. Ulitin ko, kung si Kristo hari, ang ina niya ay Reyna, bro, Christ is God. Respeto naman konti, bro. Kasi baka matisod ka isang araw, baka mapakamot ka sa ulo mo, na itong tinitira mo na si Maria, bro, ay totoong Reyna sa langit. Kasi remember, si Kristo ay lumaking Hudyo, hindi siya lumaking Pilipino, hindi siya lumaking Amerikano. Lumaki siyang Hudyo. Kung ang Reyna man ay tinatawag niyang magulang, ibig sabihin, ang kanyang asawa ay tinatawag na prinsesa. Kaya pala nasulat sa aklat ni Juan Bautista na yung mga ikakasal kay Kristo, mga prinsesa. Kasi hindi maaaring ang kanyang asawa ay tawaging Reyna. Kasi sa dami ba naman ng kanyang asawa, isa lang doon pala yung magiging Reyna. So ibig sabihin magkakagulo yung isgan.
So sa tradisyon ng Hudyo, ang reyna mananatiling ina niya. May mababasa ba? Meron pa sa unang hari. Basahin mo yan, yumuko si Batsiba doon kay David. Oh, yumuko yung kanyang inang reyna doon sa hari. Habang sa unang hari, talatang kapitulo 2, yung anak naman na si Solomon na naging hari ay yumuko doon sa kanyang inang reyna. So nakita mo na bro Isgad, hindi ko na lang basahin. Ikaw na mismo magbasa. So no, nakita mo, ang hari niyukuan ng kanyang asawang prinsesa si Batsiba. Ngayon, yung anak ni Batsiba nagiging hari, so yung hari naman ang yumuko sa kanya. Di ba? Nakita mo yung tradisyon nila bro. So ibig sabihin pala nung si Kristo ay naging tao at kinikilala siya ng mga apostol na bilang hari sa mga hari. Kinilala siyang Diyos at hari at the same time. So ano ang pagkikilala nila kay Maria bro? Andun na yung sagot. Kung saan nakaupo ang hari, yung kanan niya nakatayo ang inang reyna niya. Di ba binasa ko na yan kanina bro Isgad? So no, si Astera bro Isgad, kung sa pagkakaalam mo, sa Babylonian yan na time eh. So na-adapt yan ng mga Hudyo, mga Hebrewa nun, no? So yung tinatawag nating Queen Mother bro, sa Hebrew word yun ay Gabera. So ibig sabihin Queen Mother, so meron siyang authority doon sa kingdom. Kaya makikita mo sa 45 ng awit bro, nakatayo yan sa kanan. Kasi bago ka makalapit sa kanyang hari, dadaan ka muna sa kanyang magulang, yung reyna. Kaya yan yung ginawa ng kaibigan ni Inang Batsiba, na nilapitan siya ng mga sumusuyo sa kanya batay sa unang hari, kapitulo 2, talatang 19 hanggang 20, patuloy. Nilapitan siya at nakikisuyo sa kanya yung mga tao. Na, sana lapitan mo yung anak mo. Tapos anong sabi ni Batsiba? Alam ko anak, hindi mo ako mahihindian. Hindi daw siya mahihindian ng kanyang ina. At yun, tinupad ni Haring Solomon. So, ganon din yung ginawa ni Mama Mary Bucrace Isgad. Wedding Feast of Canaan. Lumapit si Inang Birhen Maria kasi nga nakita ni Inang Birhen Maria na wala silang alak. Nakisuyo siya sa kanyang anak na hari. Anak, wala na silang inumin, wala na silang alak. Ano mang sinagot ng anak? Huwag mo kong pangunahan, babae. Tapos, ginawa pala ni Kristo ang kanyang hiling. So, ginawa ni Kristo ang kanyang hiling bro, na isang hari, ngunit mababasa mo doon na humindi siya, pero ginawa niya. So, nakita mo bro, Christ is God, hindi siya mahihindian ng kanyang ina na isang reyna. So, nakita mo bro, batayan sa Jewish tradition. At dapat mo sana yung binasa bro bago ka tumalon sa New Testament. Kasi sa New Testament, mag-vague yung knowledge mo doon kung hindi ka nagre-rely sa Old Testament. Hindi mo siya maunawaan ng lubusan bro. So, yan na. I-wave ko na yung 3 seconds ko. Time. Okay, time. Okay, thank you. Negative sa iyong first presentation. So, tayo sa cross-examination. Affirmative side. So, affirmative, ready ka na sa mga questions mo kay negative side? Ready na po. Okay, ready na rin ako, moderator. Tuloy, pasok. Okay. Ang unang tanong kaibigan, saan sa Bagong Tipan tinawag si Maria ng mga apostol na reyna ng langit? Saan sa Bagong Tipan? Objection, moderator. Okay, pause time. Ano yung objection natin? Hindi ako naglatag ng New Testament, kaya hindi niya ako maaaring matanong patungkol sa New Testament. Doon mo ako tanungin sa Old Testament, bro. Okay. Okay. Sa Old Wait lang, Testament. wait lang. So, counter? Wala kayong counter, Isgad? Wala naman. O sige, i-remind kita, Isgad ha. Stick lang po sa topic na nilatag ni Jordex. So, tuloy ang timer. Okay, salamat. Kaibigan, sabi mo nga sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, sino ang tinatawag na reyna ng langit sa Jeremiah 7:7 at 44? Si Maria ba o ang reyna ng langit na kinasusuklaman ng Diyos? Okay, salamat sa tanong. Si Astera po, moderator. At siya po yung kinikilalang reyna ng langit kasi siya yung kinikilalang Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Batay doon sa konteksto na binigay mo na sa 7, sa 14 at saka sa 44. Next question. Sa makatwid pala, ang reyna ng langit palang ipinapangaral mo ngayon ay Diyos-Diyosan kasi ang inilatag mo sabi mo ay Lumang Tipan at ang reyna ng langit sa Lumang Tipan ay Diyos-Diyosan. Sinasang-ayunan mo ba na ang reyna ng langit ay Diyos-Diyosan base sa Lumang Tipan? Yes or no? No, kasi ikaw yung nagbigay sa talatang iyan na patungkol sa Diyos-Diyosan na si Inang Birhen Maria.
Yung binigay ko naman sa iyo ay yung patungkol sa tradisyon kung paano itratuhin yung kanyang ina doon sa hari bilang reyna pala. Next question. Okay, ang sabi mo, no, ano ba talagang totoo? Ang sagot mo sa akin ay hindi. Ano ba talagang totoo? Sino ang reyna ng langit sa lumang tipan? Si Maria ba, na ina ni Jesus, o si Aster, na Diyos-Diyosa ng mga hintil? Batay, okay, wala ka naman categorical, no? Batay sa Objection sige, sige, categorical. sige, counter-objection ako. Pause time. Ano objection natin is God? Sabi niya wala, meron. Sabi ko, sino ang reyna ng langit? Si Maria na ina ni Jesus o si Astater na Diyos-Diyosan ng mga hintil? Okay, may counter-objection ka? Counter-objection moderator kasi ang reyna sa langit na tinutukoy diyan naman, malinaw naman, hindi pa existido sinang Birhen Maria diyan. So nagpapasok siya ng tanong na hindi pa existido sa Old Testament. Okay. So, okay, magro-roll ako. So, is God, paki-rephrase po ng tanong mo. Okay. Kung hindi pa pala existido si Maria sa Old Testament, bakit ang ginamit mong pagpapakilala sa reyna ng langit ay Old Testament sapagkat samantalang si Maria ay matatagpuan sa Bagong Tipan? Bakit? Okay, wala kang categorical. So ito yung dahilan. Binigyan muna kita ng typological answer doon sa tinatawag nating queenship of Mother Mary. Hindi pa kita nilatagan ng tinatawag nating Queen Heaven. Queenship pa yung binigay ko sa iyo, bro. Kaya para makikita mo yan. Sige, next question. Okay, sa Makodud pala, ang queenship pala ng reyna ng hari na tinutularan ni Maria na reyna ng langit ay si Aster na Diyos-Diyosa ng mga hintil. Yung bang dahilan bakit inilalatag mo siya bilang reyna ng langit ang lumang tipan? Yes or no? No, kasi ang nilatag ko queenship patungkol sa pagka-reyna ni Bathsheba doon sa konteksto ng unang hari 2. Kasi siya yung ina ng hari. Next question. Okay, si Bathsheba ba ay si David ba ay Diyos na nag-anyong tao o tao? Objection moderator. Pause time. Ano objection natin? Fallacy moderator, irrelevant. Hindi yan yung nilatag ko moderator. Okay, counter-objection. So, ano counter mo? Objection po, relevant po yan kasi nilatig niya ipaulit-ulit sa si David. Si David ay yumuko kay Bathsheba at si Bathsheba naman ay yumuyuko kay David. Kaya ang tanong ko, si David ba ay Diyos o tao? Counter objection moderator kasi misleading na siya. Red herring siya moderator kasi yung nilatag ko. Yung pagiging queenship, hindi yung pagiging Diyos. Okay, sige. So, magro-ruling na ako, no? So, napakinggan natin na fallacy yun, no? Na-explain na yun kung bakit fallacy. So, next question tayo. Okay, si Bathsheba ba ay may ipinanganak na Diyos na nag-anyong tao? Meron ba o wala? Objection moderator. Objection moderator. Kasi fallacious yung tanong niya kasi ang nilatag ko patungkol sa pagka-kingship ni Solomon at yung queenship ni Mary, hindi yung pagka-Diyos ni Solomon. Okay. May counter-objection? Meron counter-objection kasi ipinaparis niya si Bathsheba at si David kay Maria at kay Jesus. Kaya ang tanong ko sa kanya, kung si Bathsheba ay nanganak ng Diyos na nag-anyong tao, yun ang tanong ko. Sige. Since ruling ko, next question na lang. Okay, si Solomon ba ay Diyos na nag-anyong tao? Dahil ipinaparis mo siya kay Jesus at si Maria ba ay birhen? Si Bathsheba ba ay birhen nang ipanganak si Solomon? Objection moderator. Redundant yung tanong niya. Pakilinaw moderator kasi ang narinig ko tatlo ata yung tanong niya. Okay. Sige. Okay po, Isgard, paki-rephrase po ng tanong. Okay, itinutulad mo si Bathsheba kay Maria. Ang tanong, si Maria ay birhen. Ang tanong, si Bathsheba ba ng maasawa ni David ay birhen? Kasi asawa siya ng kapitan eh. Yes or no? Objection moderator. Hindi malinaw talaga yung tanong niya moderator. Madaming tanong. Mag-premise na lang siya muna moderator tapos mag-construct siya ng tanong. Okay, sige. Isgard, no? I-remind kita na stick to sa mga nilatag ni Jordex, tsaka kung hindi talaga pili ka mag-premise ng mo before ka magtanong. So, tuloy. Okay, di ba inalin tulad mo, sabi mo si Maria ay katulad ni Bathsheba. Kaya ang tanong ko sa iyo, katunayan mo na katulad siya ni Maria sa tanong na, kaya ako nagtanong sa iyo, si Maria ay birhen nang ipanganak si Jesus. Ang tanong ko, nang ipinanganak ba ni Bathsheba si Solomon ay birhen? Yes or no? Objection moderator. Hindi ko hinalin tulad si Bathsheba doon kay Maria, kundi ang sinabi ko, ang tradisyon ng Hudyo, batay doon na sa susulat patungkol kay Bathsheba at ni Solomon. Hindi ko hinalin tulad, kundi ang tradisyon. Okay, sige. Ano counter-objection mo, Isgard?
Wala na pong contradiction. Kaya lang doon siya nagubos ng maraming oras kay Maria at Berhen. Kaya dapat niyang sagutin yun. Kasi pinaparis niya eh. Salamat po. Okay, okay. Sige, ruling ko, no? Next question. Okay. Masa. Si Maria ba ay sa bagong tipan ay inihalin tulad kay Betsheba? Yes or no? No, kasi si Batsiba at si Maria hindi yan pwede makahalintulad. Ngunit ang sinabi ko kanina, ang tradisyon na kinalakihan ni Kristo. So ibig sabihin, yan yung nakaugalian nila. Kung kaugalian pala nila na mag-asawa ng ganyang edad, kaugalian nila. Sige, next question. Okay po. Kung si Maria ay talagang ina ng Diyos, bakit hindi siya tinawag bakit walang hula sa lumang tipan? Dahil lumang tipan niya sabi mo na merong isang reyna ng langit na manganganak ng isang Diyos. Objection moderator, vague yung tanong niya, paki-refine o paki-enhance yung tanong niya. Okay, sige. Tapos tayo. Isgan, please paki-rephrase po ng tanong mo kasi sabi nga ng vague po yung tanong mo. Okay, sabi mo kasi ayaw mo magpatanong sa bagong tipan kasi ang sabi mo lumang tipan ang inilatag mo. Sa lumang tipan ba, meron bang inihula na reyna ng langit na manganganak? Meron o wala? Reyna ng langit na manganganak, confirmation moderator, yan ba yung tanong niya? Yes. Kung may hula, meron ba o wala? Wala. Specifically, sa Reyna ng langit na manganganak. Pero ang nasa hula, batay dun sa binasa ko, na Mikados, mismo ang Diyos ang magiging tao, bro, at mangangalaga sa kanyang kaharian. Next question. Okay, so makatid, meron bang talata sa lumang tipan na na binanggit si Maria bilang reyna ng langit? Meron o wala? Wala. Kasi yung Reyna ng langit, hindi yan mababasa verbatimly sa Lumang Testamento. Ba't mababasa mo yan verbatimly sa New Testament? Okay, sabi mo, sa paanong pinatunayan na si Maria ay reyna ng langit sa lumang tipan ay kung wala naman palang nababanggit patungkol sa kanya na si tinawag na reyna ng langit? Paano mo ikinunik yun? Salamat po. Okay, salamat sa tanong mo. Kasi yung pagkarayna ni queenship ng ating inang Birhen Maria, mababasa mo kasi yan sa pagiging queenship din sa mother ni Solomon. Kung hari si Kristo sa langit, reyna din si Maria sa langit. Okay, sabi mo, kanina ayaw mong i-connect si Betsheba kay Jesus. Sabi mo, hindi mo siya i-connect, wala kang kinalaman. Bakit niya i-connect mo naman siya na siya ay si Maria? Si Betsheba at si Maria ay pareha sa queenship. Ano ba talagang totoo? I-connect Objection, mo o ayaw mong moderator. i-connect? Objection, moderator. Okay. Objection natin. Nag-object ako, moderator. Concern ko lang kasi hindi ko siya hinalintulad kay Batsiba. Ang pinapakita ko sa kanya dito, typology or balik tanaw sa nakaraan. Okay, sige. I understand. Okay. No? So, okay. Kasi narinig ko din yun sa kanyang bibig ay typology po yung niya, yung ginawa niya, hindi po paghihintulad. So, ang ruling ko ngayon dito, so next question po. Kung hindi mo i-connect si Betsheba kay Maria, bakit ulit-ulit mong binabanggit? Queenship ni Maria ay ni Betsheba. Tapos sabi mo hindi mo siya i-connect. Kung hindi mo siya dapat, ang tanong ko kung hindi mo siya i-connect, bakit lagi mong ginagamit ang pangalan niya at ni Solomon? Okay, salamat sa tanong. Kasi doon mo makikita na kung si Batsiba pala ay reyna, yung anak niya hari. So ibig sabihin, si Maria din ay lumaking Hudyo, si Maria ay reyna, yung anak niya hari. Time. Sige. So, thank you sa first cross-examination ng negative. So, ako na tayo sa rebuttals, no? So, reminder lang po sa rebuttals, lahat kahit anong topic po pwede natin ipasok basta ay konektado po sa tema natin ngayong gabi. So, affirmative, are you ready for your first Tama ba, Pag-Gini? Tama ba, Paki-check? No. Sino ba? Ako na ba? Ako ulit? Yes, affirmative. Wait for a moment. So, affirmative, are you ready for your second presentation? Yes, ready na po tayo. Tingnan niyo po mahirap talaga yung yung titulo walang matatagpuan sa Biblia. Yan ang pinakamahirap sa lahat si Maria ay ipinapakilala sa bagong tipan, gumamit siya ng lumang tipan. Kaya sabi niya, hindi niya i-connect si Betsheba kay Maria, pero paulit-ulit niya i-connect. Di ba? Na si Betsheba daw ay may anak na si Solomon, tapos pag tinatanong mo i-connect, hindi niya i-connect. Pero wala siyang mapatunayan na si Maria ay reyna ng langit sa lumang tipan. Kaya sayang yung 10 minuto mo kaibigan Jordex, wala kang napatunayan. Kasi wala man lang mababasa. Kung sa bagong tipan nga, wala nang mabasa na si Maria ay reyna ng langit, pumunta ka pa sa lumang tipan, lalo nang walang nangyari. Tapos, meron naman nababasa sa lumang tipan na reyna ng langit, kundi yung Diyos-Diyosan pang kinasusuklaman ng Diyos. Diba? Kaya sabi ko nga,
ikinokonek mo si Maria at si Betsheba, pero ayaw mong tanggapin yung pagkukonek ko kay Maria at kay Aster na isang Diyos-Diyosa ng mga hintil na mayroong kargang bata na may corona. Di ba ganun si Maria? Kita niyo mga larawan ni Maria? Isang babae na may kargang bata na may corona. Siya, si Asteres, na Diyos-Diyos ng mga hintil. Ayaw mo i-connect, pero naman si Maria, kinoconnect mo kay Bathsheba na wala namang kahit kaunti man lang na connection. Wala. Magkaiba. Pero gusto ko pong magbigay sa inyo ng latag sapagkat wala nga naman siyang inilatag. Nag-ubos lang ng 10 minuto na walang nabasa na si Maria ay Reyna ng Langit sa lumang tipan. Sana mamaya, bagong tipan naman ang ilatag niya. Una po, bakit si Maria hindi Reyna ng Langit? Unang-una, mismong si Maria po ay hindi niya itinaas ang kanyang sarili. Maging ang mga apostol nga, hindi siya itinaas bilang Reyna ng Langit. Walang nagtataas kay Maria bilang ina ng Reyna ng Langit, maging sa kanyang sarili, hindi niya itinaas. Si Maria mismo po ay talagang humihingi ng papuri at pagsamba. Walang hinihinging papuri o pagsamba si Maria sa kanyang sarili. Sa mga talata po, tulad ng Lucas 1:46-48, sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon sapagkat nilingap niya ang abang alipin niya. Hindi siya humihingi ng anumang pagdakila para sa sarili niya. Lahat ng papuri ay ibinabalik niya sa Diyos. Kaugnay po tayo sa usaping Reyna ng Langit. Ang mga Diyos ang pagano ay nag-aangkin ng kapangyarihan at kadakilaan. Sa kabaliktaran, si Maria sa Biblia ay mapagpakumbaba at nakatuon sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Ang masasabi ko lang po, ang modernong pananaw kay Maria bilang Reyna ng Langit ay lumilihis sa kanyang sariling pananaw sa sarili niya batay sa kasulatan. Tandaan po natin na kailanman ay hindi itinaas ni Maria ang kanyang sarili, kailanman ay hindi siya nagpatawag na Maria, Reyna ng Langit, maging ang mga apostol o si Jesus ay hindi siya tinawag. Ikalawa po, si Maria po ay hindi pangunahing tauhan sa mga gawa ng mga apostol. Imagine mo, hindi siya main character sa Biblia. Pagkatapos po ng kapanganakan ni Jesus at ilang pangyayari sa mga ebanghelyo, si Maria ay halos hindi na binanggit sa mga sulat ni Pablo at sa aklat ng mga gawa. After nang mamatay si Jesus, after nang si Jesus ay umakyat sa langit. Kaugnay po tayo sa Reyna ng Langit ulit. Kung si Maria ay talagang itinanghal na Reyna ng Langit, bakit wala siyang mahalagang papel sa unang simbahan ayon sa kasulatan? Sa halip, ang sentro ng pananampalataya ay si Kristo lamang. Ang masasabi ko lang ang pananahimik ng kasulatan tungkol kay Maria pagkatapos ng Pentecostes ay patunay na hindi siya itinanghal bilang reyna o sentro ng pananampalataya. Tandaan po natin, ang sentro po ng pangangaral ng mga apostol ay si Jesus lamang. At walang ibang itinataas kundi si Jesus. At after ng umakyat ng kamatayan ni Jesus, at ang pangunguna ng mga apostol ay hindi na nabanggit si Maria. Ikatlo po, tandaan po natin, ang konsepto po ng Reyna ng Langit ay paganismo yan. Patungkol yan sa Diyos-Diyosan. Ang konsepto po ng Ina ng Langit ay karaniwang bahagi po ng paganismo. Sa kasaysayan po ng mga relihiyosong pagano, Babylonia, Ehipto, Kanaan, ay may mga ina ng langit o banal na ina, gaya ni na Isis at si Astarte. Ang pagkakahawig ng debosyon kay Maria at sa mga ito ay makikita natin. Nagpapaiwatig na ang pagtanaw sa kanya bilang Reyna ng Langit ay maaaring ito'y isang impluwensyado ng paganong konsepto, paganism, hindi ng Biblia. Sa halip, itinuturing si Maria bilang bagong reyna, maaaring ito ay pagsalin ng paganong imahe sa Kristyanismo. Pagkukulay ba o pagsasama ng paganismo at ng Biblia. Yung Diyos-Diyosa ng lumang tipan na Reyna ng Langit ay isinama sa pagkatao ni Maria. Kaya ang titulong Reyna ng Langit ay titulo yan ng mga Diyos-Diyosa ng paganismo na ipinasok sa loob ng simbahan at ipinasok kay Maria. Hindi kailanman inutusan ng Diyos ang pagsamba o pagdarasal kay Maria. Diba? Sa buong Biblia, hindi kailanman inutusan ang mga mananampalataya na mananahan kay Maria, humingi ng tulong sa kanya o ituring siyang tagapamagitan. Dako naman po tayo sa usapin na Reyna ng Langit. Sa lumang tipan, tulad ng mga pagano na nananalangin sa Reyna ng Langit para sa tulong at pagpapala, ganito rin ang lumilitaw sa mga debosyon kay Maria. Isang praktis na labag sa direktang utos ng Diyos. Ang pananalangin po o debosyon kay Maria ay karintulad ng pagsamba sa huwad na Diyos-Diyosan ng mga hintil na sina Astater, Isis at iba pa. Sa katunayan po, si Jesus lamang po ang natatanging tagapamagitan sa Diyos ayon sa 1 Timoteo 2:5. Malinaw ang turo sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus.
Kaugnay po sa usaping reyna ng langit, ano po? Ang pagbibigay ng papel kay Maria bilang tagapamagitan at pagkuha sa papel ni Kristo, tulad ng ginagawa ng mga pagano sa kanilang mga diyosa na tagapamagitan ng tao sa mga Diyos. Ang aral na si Maria ay reyna at tagapamagitan ay binabawasan ang papel ni Kristo at inilipat sa konsepto ng Diyosang reyna ng langit. Imagine niyo po ha, ang pagdiriwang po ng reyna ng langit ay ugnay sa seremonyang pagano. Paganismo po ito. Ayon po sa Jeremiah 7:18 at 44:17-19, ang mga Israelita ay nagsusunog ng insenso. Di ba nagsusunog tayo ng insenso kay Maria? At naghahain, naghahandog ng mga bulaklak sa reyna ng langit. Ito ay bahagi ng seremonyang pagano na maaring ikinonekta kay Maria. Kaya nga yung reyna ng langit ay ang pag-uugnay o ang pagtatagpo o ang pagsasama ng paganismo sa Kristyanismo. Ngayon po, iniugnay po ito kay Maria. Ang mga Katolikong debosyon kay Maria ay may kasamang kandila, bulaklak, dasal, imahen, awit, at rosasyon, ay makikita may pagkakahawig sa mga seremonyang iniaalay sa reyna ng langit ng mga hintil na sina Isis, Astarte, at iba pa. Ang pagbibigay po kay Maria ng parehong titulo kasama ng mga ritualistikong pagsamba ay tila nagtutuloy sa tradisyong kinokondena sa lumang tipan. Galit na galit ang Diyos sa reyna ng langit na iyan, sapagkat wala naman talagang reyna ng langit. Ang nandun lang na makapangyarihan ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, at wala po tayong maririnig sa pahayag. Ang pahayag kasi ipinakita na yung langit, ang mangyayari sa langit. Kailanman ay hindi sumulpot sa kwento si Maria nang itinaas si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas bilang Alpha at Omega. Walang nabanggit na reyna ng langit sa pahayag. Sa makatid, hindi talaga iyan aral ng Biblia, kundi aral yan ng paganismo na ipinasok sa simbahan. Ano po ang babala ni Pablo? Nagbabala po si Pablo laban sa ebanghelyo at iba't ibang espiritu. Sabi nga po sa Galatia 1:6-9, sabi ni Pablo, kahit anghel pa ang magturo ng ibang ebanghelyo ay dapat Okay, isumpa. time. So, thank you for the wonderful presentation. So, natako na tayo sa 7 minutes cross-examination. So, negative, are you ready for your questions or affirmative side? Yes, ready ako, moderator. Okay. Magsisimula yung timer kapag sumalita ka na. Okay. Tanong, sinampalatayanan mo ba yung Jeremias 44 na si Astera ang reyna ng langit? Yes or no? Hindi po, sapagkat hindi naman ako hintil. Ang naniniwala sa reyna ng langit ay mga hintil, yung mga hindi kumikilala sa Diyos ng Israel. Ang tawag nila sa Diyos-Diyosa nila, si Aster ay reyna ng langit. Salamat po. Okay, next question. Ano ang mababasa dyan na reyna ng Diyos-Diyosan sa langit? Si Maria o si Astera? Sa Astera po, kaya nga nakakapagtaka bakit ikinapit ng mga teologong mga Katoliko ang titulong reyna ng langit na alam naman nila na yan ay ang kinamumuyan ng Diyos sa lumang tipan. Bakit ikinapit kung yan ay kinamumuyan ng Diyos sa lumang tipan? Yan ang magandang tanong yan. Next question. Batay sa 44, sinabi mo inalayan ng bulaklak ang reyna ng langit na Diyos-Diyosan. Tanong, sino ang inalayan nila ng bulaklak na Diyos-Diyosan? Si Astera o si Maria? Sa lumang tipan, siyempre si Astera kasi wala pa namang rebulto ni Maria nung panahon na yun. Pero ang sabi ko nga, same ang ginagawa kay Maria, pag-aan ng insenso, pagtitirik ng kandila, at pag-ahandog ng mga bulaklak. Diba? At ang itsura ni Astren, mga Diyos-Diyosa na yun sa lumang tipan, ay babaeng may anak na karga, na bata, at may korona. At makikita po natin yan sa mga larawan ni Maria sa bakabagong panahon na yun. Next question. Okay. Sa awit 45, talatang 5, sino ang nakatayo sa kanan ng hari? Hindi ko ako familiar, pero kung tinutukoy mo ay langit, walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Objection, moderator. Next, what's your objection? Sa awit 45 verse 5, tinanong ko sino ang nakatayo sa kanan ng hari. So, Okay, sabi ko nga po, hindi awit ako 45. about the objection. Objection po, hindi sinagot ko naman po siya. Sabi ko, kung tinutukoy diyan ay ang langit, walang iba nakatayo sa kanan ng Diyos, ay ang Kristo. Okay. Sige, okay. Question. Sige. Batay sa awit 45, talatang 5, ang nakatayo sa kanan ng hari ay ang reyna. Tanong, kung hari pala si Kristo, sino ang nakatayo sa kanan niya? Wala pong mababasa sa Biblia na si Maria ay nakaupo sa kanan ni Jesus. Kaya yan ay Counter objection, maling moderator. tanong, kaibigan. Yes, what's your objection? Kasi ang counter ko, moderator, sino ang nakatayo sa kanan ng hari na si Kristo? Batay doon sa awit 45 verse 5. Magbigay siya ng Okay. pangalan, moderator.
Wala naman po dyan si, excuse me, yes, sinagot ko naman siya. Kung yan ay awit at hindi ko man nababasa yan, maliwanag na wala pa naman si Jesus dyan. Kaya kung sino man yung babae nakaupo sa kanan ay hindi ko alam, baka si Betsiba na naman yan, tinutukoy mo. Pero maliwanag sa Bagong Tipan at sa pahayag, walang nakaupo sa kanan ni Jesus na, reyna, na tinatawag na reyna ng langit sa pahayag sa araw ng pagpapakilala sa pangyayari sa inaharap sa langit. Salamat po. Okay, sige, ruling natin na yan. So, next question. Okay. Tanong, dito sa Apokalipsis 19 talatang 16, si Kristo hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sa kanyang trono, sino ang nakatayo sa kanyang kanan? Wala pong nababanggit na reyna ng langit. Maging sa ang lagi nababanggit lang ang nakaupo sa trono. Objection moderator. Yes, Objection moderator. Okay, tapos na. Ah, Objection. ang tanong ko kasi, kung si Kristo hari ng mga hari sa Apokalipsis 19:16, sino naman ang nakatayo sa kanyang kanan? No, may counter-objection? Wala po, sinagot ko po siya, wala. Kasi wala naman talaga nakatayo sa kanan ni Kristo. Si Kristo ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Pero ang tanong niya, sino nakatayo sa kanan ni Kristo? Walang mababasa na may nakatayo sa kanan ni Kristo na tinatawag na reyna ng langit. Walang mababasa ang ganyan sa Biblia. Salamat po. Okay. Understand. Mag-premise muna ako, moderator. Mag-premise muna ako, moderator. Okay, Sa awit 45 verse 5, ang hari na nakaupo ay may nakatayo sa kanan niya, isang reyna niya. So, ibig sabihin, ina niya. Ngayon ang tanong, kung si Kristo pala nakaupo sa langit, sa talatang 19:16 sa langit, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sino ang nakatayo sa kanyang kanan? Sagot ko po ay maliwanag, wala. Kasi wala naman nababanggit talaga na may nakatayo sa kanan ni Kristo na tinatawag na reyna ng langit. Kasi ang topic natin, reyna ng langit. Ngayon, kung binabanggit mo naman yung awit 45.5, baka maling talata yon. Ang nakalagay kasi dito, ang iyong mga paan ay matalas, ang mga bayan ay nagpapailalim sa iyo, sila ay nabubuwal sa ilalim ng iyong mga paa. Okay, next question. Okay, next question. Mali natin talata mo, kaibigan. Okay, next question. Wait lang. Warning ha, kasi nag-side comment ka, Scott. Warning. Okay, next. Okay. Yeah, objection. Nagtatanong lang po kasi parang mali kasi nagbigay siya ng awit 45.5. Counter-objection Wala naman yung sinasabi niya. moderator. Counter-objection moderator kasi nakamali ako, 45.9 pala yung binigay ko kanina. Sige, next question na ako, moderator. Next question. Okay. Okay, next question. Okay, bro, Christ is God. Tanong, anong lahi ba si Kristo? Hudyo o Pilipino? Hudyo po, pero ang pinag-usapan natin ay si Maria at hindi si Jesus. Salamat po. Okay, si Maria at si Jesus. Tanong, si Maria ba ay isang Hudyo? Yes or no? Yes, si Maria ay isang Hudyo pero kailanman ay hindi siya tinawag na reyna ng langit ng maging ng mga apostol o maging si Jesus man, maging sa pahayag sa araw ng paghukom natapos ng mundo, kailanman ay walang tumawag sa kanyang reyna ng langit. Salamat po. Okay, next question. Batay sa Mateo 1, ang genealogy ni Kristo mula kay Kristo hanggang kay Abraham. Tanong, saklaw ba si Kristo sa pagiging hari at Panginoon ng Panginoon ni David? Yes or no? Yes. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin na hindi si Jesus, si Maria, hindi kahit pa siya nasa lahi ng mga hari, hindi kailanman siya binigyan ng titulong reyna ng langit. Salamat po. Tanong, premise mo na pala. Sabi mo, saklaw siya doon sa pagiging kingship ni David. Kung kingship pala ni David, saklaw doon si Kristo, pati si Solomon, saklaw si Kristo sa pagiging hari ng hari. Tanong, sa pagiging hari ba ni David at pagiging hari ni Solomon, sino yung reyna nila? Ang nanay niya, maliwanag si Betsiba. Pero hindi naman si Betsiba ang pinag-uusapan natin kaibigan, kundi si Maria. Salamat po. Okay, si Bathsheba. Ngayon, ito sunod kong tanong. Kung hari pala si Kristo ayon sa tinatawag nating pagkahudyo ng pagkahari ng hari, Panginoon ng mga Panginoon, sino ang reyna ni Kristo? Wala pong reyna si Kristo. Ang tawag niya kay Maria ay babae. Hindi niya tinatawag na ina si Maria. Ang tawag niya sa kanyang ina ay babae. Kaya paano magiging reyna yan kung ang tawag niya sa kanyang ina ay babae? Salamat po. Okay, sunod na tanong. Sabi mo kanina, si Kristo Hudyo. Ang kinalakihan ni Hudyo, ang kinalakihan ng mga Hudyo, ang hari sa mga hari, ay ang tinatawag niyang reyna ang kanyang ina. Ngayon ang tanong, kung si Kristo pala ay isang hari ng mga hari bilang Hudyo, sino naman ang kinikilala ng mga tao na ina niya? At sino naman ang tinatawag na reyna niya? Okay. Ang ina niya maliwanag na si Maria. Pero ang reyna niya, walang mababasa sa Biblia na may tinatawag si Jesus na reyna niya. Wala. Ang tawag niya pa kay Maria ay hindi ina, kundi babae na nagpapakita na talagang hindi niya talaga ina si Maria sa pagiging Diyos. Siya ay naging ina niya sa pagiging tao, pero hindi kailanman sa pagiging Diyos. Next question. Batay sa Lucas 1, talatang 27 to 28, sinabi doon ng isang anghel, Hail, Mary full of grace. Ang tanong, anghel ba address to reyna at saka hari? Yes or no? Magkaiba yun, kaibigan. Ang queen, ang hindi sa reyna ay queen.
di ba? Napakalayo naman ng salitang yan sa Reyna. Queen ang Reyna sa English. Kaibigan. Objection, moderator, objection. Yes, what's your objection? Ang tanong ko, moderator, yung hell ba, yung tinatawag nating hell, addressing ba ito sa Reyna at Hari? Yes or no lang, moderator? Okay, so balik timer balik muna ng 10 seconds, no? Kasi categorical po ang question ni Jordic, so please po pakisagot ng categorical. Okay. Ano pa Magsisimula yung time. Wait lang. Pakiulit ang tanong, Jordex, tapos magsisimula yung timer. Babalik ka ng 30 seconds yan. Tama. Magsisimula yung timer kapag nakasagot na si Isla. Okay. Pakiulit po. Ang tanong ko sa iyo is, God, sa Lucas 1, talatang 27-28, nagsalita doon ang anghel na si Gabriel, Hail, full of grace, the Lord is with you. Tanong, yung hell ba doon, addressing ba ito sa tinatawag nating Hari at Reyna? Yes or no? No. Ito ina-address sa lahat ng tao. Ang hell po, ang kahulugan ay formal na pagre-respeto o pagbati na nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga. Yan ang kahulugan sa meaning niya. At maliwanag na it doesn't mean hail, hindi ibig sabihin sinasamba. Ito ay isang mataas na pagbati, isang Okay. ginagawa, respeto. Okay, so thank you very much for the cross-examination ng affirmative side. So, dako na tayo sa presentation ng negative side. So, negative, are you ready? I'm ready, always, moderator. Okay, the time will start pag nakapagsalita ka na. Okay. Magandang gabi ulit mga viewers natin dyan sa 30 million viewers natin dyan. So, napakinggan ninyo yung sagot niya ng ating katunggali na si Christ is God. Ayaw niyang i-admit na yung hell is addressing for queenship and kingship. Kasi kung hindi pala yan addressing sa mga royalty, dapat pala si Kristo hindi na tinawag na hell. Ano yung nakalagay, Christ is God, sa pagkapako ni Kristo? Hail, Jesus Christ of Nazareth. Ako, nakalimutan mo yan basahin, bro. Hail, King of the Jew. Kung kingship pala yung hail, bro, dapat naman sana, bro, lumuhod ka Maria, bro. Tinawag siya ng hail ni Angel Gabriel. Tutol ka ng tutol sa pagkarayna ni Maria, pero hindi ka tutol sa pagkahari ni Kristo. Ano ba yan? Laban o bawi? Ginoo ko, binasa mo na nga. Binanggit mo pa nga na ang Reyna ay yung tinatawag niyang ina. Ngayon, pagdating kay Maria, hindi mo kinikilalang Reyna? Anong klaseng Kristiyano ka? Mahiya ka, bro. Batay sa Isaiah 7:9, isang babaeng birhen, magbubuntis. At yung bata na iyon tatawagin Emmanuel. Ano yung Emmanuel, bro? God is with us. Sa 9:6 pa, Isaiah 9:6, Emmanuel na naman. Makapangyarihang Diyos, hari sa mga hari. Grabe ka, bro. Hindi ka ba nangingilabutan din sa mga pahayagan mo? No? So makita mo, bro, hindi ka talaga nagbabasa ng Old Testament. Sa Mateo 1, talatang 20-23, makikita mo doon tinatawag na si Inang Birhen Maria, ina ni Emmanuel. Ano ba yung Emmanuel? Diyos. Tapos tinawag siyang ina. Ano yun? Pagdugtong mo nga, bro. Mother of God. Kinuha ko. doon nakuha, bro, Christ is God, for your information. Sa Mateo 1, talatang 20-23, doon kinuha yung dogma namin na Theotokos kay Mary. Christ, God bearer. Ibig sabihin, God bearer. Ina ng Diyos, bro. Hindi ka ba nakikilabutan dyan na narinig mo yan? Tutol ka ng tutol sa pagka-ina ni Mama Mary. Tutol ka din na Reyna siya sa langit. Itinanong kita sino yung kinikilala mo bang Reyna ng langit, si Astera. Hindi mo pala kinikilala. Ba't pinipilit mo sa amin na si Astera at si Maria iisa? Tinanong naman kita kung si Astera ba yung Diyos-Diyosan doon at si Maria ba ay ang anak niya ay Diyos-Diyosan din. Sabi mo hindi siya Diyos-Diyosan yung anak. Pero yung ina niya Diyos-Diyosan. Tapos ang ama ni Kristo hindi Diyos-Diyosan. Yung pinili niyang babae Diyos-Diyosan. Ano ba yan? Nasa hulog pa ba yan? Yung ama pala na sa langit, pumili ng isang babae. Tapos yung babae na yun ay ginawang Diyos-Diyosan ni Christ is God. Habang yung anak naman ng babaeng iyon ay hari ng mga hari. So yung ina pala ng hari ng mga hari na si Inang Birhen Maria ay Reyna ng Diyos-Diyosan. Naku, Ginoo ko. Kasi porket inalaya ng bulaklak Diyos-Diyosan. So nakita mo yung intention mo, bro.
pinipilit mo kasi akong ipapasok sa tinatawag nating Diyos-Diyosan na rebulto. Hindi rebulto yung pinag-usapan natin, isgan. No, dapat bro, iwasan mo na yung rebultology mo, bro. Tunay na tao yung pinag-usapan natin, kaya mangingilabot ka naman, bro, kahit 30% lang ng buhay mo. So, mangilabot ka ba? Kasi hindi ko argumento dito na si Virgin Maria, Queen Mother of Heaven, bilang rebulto, hindi. Queen Mother of the Heaven bilang physical mother talaga ng Diyos doon sa langit. Kasi batay sa Isaiah 9, ang Diyos mismo ang magiging tao, di ba? Emmanuel. Magiging tao talaga yung Diyos, bro. Hari ng mga hari, tinanong pa kita doon sa Apokalipsis 19:16. Kung si Kristo pala hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon sa langit, sino ang nakatayo sa kanan niya? Binanggit mo kanina na si Kristo nakatayo sa kanan ng Ama. Ibig sabihin si David at si Solomon nakatayo sa kanan, si Solomon. Ngayon naman, sino naman ang nakatayo sa kanan pa ni Solomon? Di ba nakita mo na? Kung ang Ama pala ang nakaupo sa kanyang kanan ay si Kristo, sino naman ang nakatayo sa kanan ni Kristo? Di ba nakikita mo na, bro? So, diyan pa lang, bro, wala na, bro. Hindi po pa nabasa yung Mikato na andon propesiya yon na ang anak ng isang babae, bro, ay maghahari sa Bethlehem. Saan naman naghari si Kristo, bro, batay sa pagkaunawa mo? Huwag mo sabihin sa Bethlehem lang. Di ba? Kung naghari pala si Kristo sa Bethlehem, naghari siya sa buong Judea. Naghari siya sa buong mundo. So, ibig bang sabihin, yung ina niya hindi reyna sa buong mundo? Grabe naman yan. Bias yan, bro. Kasi si Kristo isang Hudyo. So, ibig sabihin, yung tradisyon ni Kristo, kinalakihan niya, ang kanyang ina ay bilang reyna. Kung hari si Kristo, reyna yung ina niya. Kung hari si Kristo sa mundo, hari siya sa langit, automatically sa view ng mga Hudyo, gaya ni James Dales, yung sumulat ng Proto-Evangelium, na kung kinikilala ni James Dales ay ang inang Birhen Maria, reyna sa langit, bro. Huwag mong tutulan yan kasi sabi mo, walang mga sulat. Walang mga sulat. Totoo, inang Birhen Maria, wala daw. Anong mala? Sino ba yan si James Dales? So nakita mo, bro, basa-basa naman konti. Mayroon yung Proto-Evangelium. Yung Proto-Evangelium, bro, napakatibay yan, bro. Hulaan mo anong year, anong century yan na sulat. Di ba? Nakita mo na. So bro, is God, ang dami kong binigay sa iyo talata, unang hari, kapitulo 1, unang hari, pangalawa, Mika 2, Isaiah 7:9, Isaiah 9:6, Mateo 1. At saka ipasok ko pa yung Lucas 1:43. Ano ba yung Mother of my Lord? Kung hindi mo pala kinikilala na Lord, sige si Kristo, huwag mo nang tawaging Reyna si Maria. Ano ba yung Lord, bro? Sige nga, Mother of my Lord. Hindi ko yung binigay sa iyo sa unang stand natin kasi baka baluktutin mo na naman kasi ang perlas hindi talaga yan pinibigay sa baboy. So ano yung Mother of my Lord, bro? Kung sino naman yung Lord? Sino yung Reyna ng Lord? Di ba kita mo na? Naku, ginoo ko sa iyo. Jeremias 13:18, ang linaw dyan sa talata na yan, binasa ko pa yan sa iyo kanina. Salmo 45:9, ang linaw sa talata na yan, binasa ko rin yan sa kanina. Binigyan na kita ng tinatawag nating gabira doon sa Old Testament na pantawag kay Bathsheba. Ano yung gabira? Queen Mother. Ano yun? Queen Mother / Great Lady, Royal Lady. O, kita mo na. Ang Queen Mother, gabira pala yan sa Hebrew. Tignan mo yung paano tinawag si Bathsheba, bro. Kung paano tinawag si Bathsheba bilang Queen Mother at in-address mo si Kristo bilang hari ng mga hari, ngayon tawag sa kanyang ina Queen Mother kasi hari sa mga hari si Kristo. Huwag mo sabihin na hindi umiral si Kristo, bro, para tumutol kay Maria, bro. Di ba kung umiiral si Kristo bilang hari ng mga hari, siyempre umiiral yung kanyang inay. Kasi batay doon sa 45 ng Salmo, ang kanyang ina mayroong katungkulan sa kaharian, bro. Ano yung katungkulan? Batay doon sa unang hari din, kapitulo 2, tagapamagitan sa hari. So nakita mo na, kaya pala tinatawag namin yan siyang comediatrix. O tayo, salamat. Ready na ako. Ako na tayo sa cross-examination. Bilis naman. Okay, paano? Affirmative, ready ka na sa mga tanong mo? O ulang mong tanong kay negative? Okay, unang tanong kaibigan. Nabanggit mo si James Dales. Ano? Si James Dales ba ay tinawag niyang ina
reyna ng langit si Maria? Yes or no? Categorical. Yes, sa proto-evangelium niya, Queen, Mother of Heaven. Saan talata Next si question. Maria matatagpuan yan? Yung talatang yan na sinabi ni James Dales na si Maria ay reyna ng langit. Anong talata sa Biblia? Objection moderator, kasi ang sinabi ko proto-evangelium of James. Ibig sabihin, separate yan sa Bible. Written pa rin yan, first century. Okay. Kung Next question. Okay, okay. Wait lang. Sige, next. Ayun, Sige, next ano pala yun? question. Oo. Okay. Sige. Okay. Yung James na nasa Bible, si Santiago na nasa Biblia. Ano po, yung hindi yung Les, yung isang dakilang Santiago. Tinawag niya bang reyna ng langit si Maria? Yes or no? Objection moderator. Yes. Kasi yung nilatag ko patungkol kay James Dales, hindi naman ako naglatag ng patungkol kay Santiago na nasa Bible. So, hindi niya ako maaaring matanong doon batay sa paniniwala ni Santiago doon sa Biblia kasi iba yung sulat niya. Objection Okay. moderator, objection Okay. ito po ay pwede naman, ikalawang latag na po ito, kaya lahat ng tanong ay pwede ba may konektado sa subject. Salamat po. Okay, sige. pakiulit yung tanong, moderator. I-rephrase po ng tanong. Okay, ang tanong ko po, yung James na isa, na biblical, yung dakilang James, yung malaking James, tinawag niya ba na si Maria na reyna ng langit? Yes or no? Categorical. Okay, no in terms of verbatimly na mababasa sa Bible, but yes, in terms of tradition. Okay. Yung mga apostol, lahat ba ng mga apostol, ano po, ay tinawag ba si Maria na reyna ng langit? Categorical, yes or no? Yes, in terms of traditional, but no in terms of verbatimly na mababasa sa Biblia. Okay. Next, si Jesus ba ay tinawag niya ang kanyang ina na reyna ng langit? Yes or no? Yes, in terms of tradition, kasi yung babae doon, yung tinatawag nating babae, is related ito sa tinatawag nating queenship. Kasi si Eva bilang babae, siya yung author ng life ng lahat ng tao. At ganoon din ang tinatawag na queenship doon sa Old Testament, andun galing yan kay Eva. Next question. Okay, sa pahayag, sa aklat ng pahayag na si Kristo ay umupo na sa trono ng Diyos, nabanggit ba doon na si Maria ay reyna ng langit? Yes or no? Objection moderator, anong talata sa pahayag? Sabi ko nang si Jesus ay umupo na sa langit sa kanyang trono kasama ng Ama. May nabanggit ba doon na si Maria ay reyna ng langit sa buong pahayag? Objection moderator, kasi buong pahayag pala. Siyempre, kasi, yes. Kasi remember, kung Diyos pala si Kristo, siya ang nagbigay ng tinatawag nating vision ni Juan doon sa tinatawag na chapter ng Revelation 12 na sinabi doon isang babaeng naramtan ng araw may korona ng 12. Next question. Okay, yung babaeng bang nabanggit doon, ano ba yun? Yung binanggit ba yung babaeng yung nabuntis na hinahabol ay reyna ng langit? Yes or no? No, in terms of verbatim na reyna ng langit, but yes, in terms of crown. Kasi may crown yung babae, 12 star. Next question. Sabi mo yes, sinasang-ayunan ni Jesus na si Maria ay reyna ng langit. Anong turo ni Jesus? Kasi isinulat naman yung lahat ng aral ni Jesus sa Mateo, Marcos, Lucas 1. Saan matatagpuan sa Mateo, Marcos, Lucas 1 yung buhay ni Jesus na tinawag ni Jesus si Maria na reyna ng langit? Anong talata din? Objection moderator, kinukulong niya ako sa Ebanghelyo. Huwag mo ko ikulong sa Objection Ebanghelyo. moderator, kasi sa doon lang naman matatagpuan yung kwento ng buhay ni Jesus sa Mateo, Marcos, Lucas 1. Kaya doon lang talaga ako magtatanong. Dahil ang sabi niya may yes daw, sinabi ni Jesus eh. Ang tanong sa Mateo, Marcos, Lucas 1. Counter objection moderator, counter objection, kasi ang argumento namin, Queen Heaven. So wala namang Queen Heaven dyan sa Gospel, nasa Apocalypse kapatid. Okay, kung nasa Apocalypse, okay. So, ruling natin, hindi, yung tanong mo hindi sa invalid kasi hindi po pumapasok sa tema po versus God. So, next question na lang. Okay. Okay, sabi mo nasa pahayag yung Queen of Heaven. O nasaan? Sige. Binanggit mo na yung salitang Queen of Heaven ay matatagpuan sa pahayag. Anong talata sa pahayag? Okay. Salamat. Revelation chapter 11 verse 9, kumulog at dumadagundong, kaban ng tipan nagpakita. Revelation chapter 12 verse 1, babae naramtan ng araw at may koronang 12 bituin at buntis ito at hinahabol ng diablo. Yes. Next question. Okay, may nabanggit ba dong reyna ng langit? Meron o wala? Verbatimly, walang nabanggit pero meron siyang corona, ibig sabihin, reyna. Next question. Okay. Sa mga tuwid, walang talata talaga na matatagpuan sa Biblia. Bible tayo, na talagang tinawag si Maria na reyna ng langit mula Mateo hanggang pahayag. Meron o wala? Meron in terms of diwa.
Kasi babasahin mo yung Revelation chapter 12 at saka Revelation chapter 12 verse 1 to 19, makikita mo doon binhi ng babae ay uusigin ng dragon. Next Next question. Okay. Okay, next dako naman tayo sa tanong na ito. Kung kung tinawag na ng reyna ng langit ay ang mga Diyos-Diyosan ng lumang tipan, tama ba itong gamitin kay Mariang titulo na reyna ng langit? Kung ang alam ng lahat ng reyna ng langit ay Diyos-Diyosan, tama bang ikapit ito sa pangalan ni Maria? Yes or no? Yes, kung in terms of tinatawag nating fulfillment, kasi remember, ang mga Diyos-Diyosan tinawag ding hari ng mga hari. So ibig sabihin, kung gaano sila kahari ng mga hari ng Diyos-Diyosan sa panahon ng Lumang Testamento, pwede din kunin yung titulo Next titulo question. ng mga reyna ng reyna ibigay Next kay Maria. Okay. Bakit parehas ang itsura nung reyna ng langit kay Maria na larawan? Ang itsura ng reyna ng langit sa lumang tipan na kinamumuyan ng Diyos ay isang babaeng may hawak ng bata na sanggol, tapos mayroong tinatawag na korona. Bakit same ang larawan nila ni Maria? Ganun din. Isang babaeng may hawak na sanggol at may korona. Bakit parehas na parehas ang anyo niya doon sa Diyos-Diyosang na reyna ng langit na kinamumuyan ng Diyos sa lumang tipan? Okay, bakit? Okay, sa postura, mahalin tulad mo siya na the same. Pero, sa veneration, hindi pwedeng maaring mag-venerate ka ng Diyos-Diyosan. Bakit? Batay sa unang Korinto, hindi yan totoong existido. So si Maria existido laban Next doon sa Diyos-Diyosan na hindi. Next Next question. Okay, ang sabi mo, okay lang na magkaparehas ang itsura. Okay, yung bang Diyos, yung reyna ng langit ba ay niluluhuran, dinadasalan at katulad din ba yan ni Maria na niluluhuran at dinadasalan at hinihinga ng tulong? Parehas ba Objection, sila? Yes moderator. or no? Objection moderator kasi sa line of questioning niya, napunta na kami sa rebulto, moderator. Oh. Okay. So, therefore, Objection po, objection. Related po yan sa tanong kasi ang sabi niya parehas, kaya nililinaw ko lang kung parehas nga, tanggap niya na same silang niluluhuran, dinadasalan at hinihinga ng tulong. Counter objection moderator, yung Yes. yung argument namin, Queen of Heaven, Mary, not Queen of Rebulto. Okay. So, yung tanong ni Isgad ay, rephrase na lang po. Ayun yung tanong ko. Tanong ko, kung sabi mo nga parehas, sa mga tweet sinasang-ayunan mo na yung reyna ng langit na kinamumuyan ng Diyos sa lumang tipan ay kapares din ni Maria na reyna ng langit na niluluhuran, dinadasalan at inihinga ng tulong ng mga tao. Parehas ba o hindi parehas? Hindi siya parehas kasi hindi naman kami lumuluhod at nagpasaklolo kay Maria. Humihingi kami ng dasal, moderator. Next question. Okay, sabi mo hindi. Time. Time. So, wala na po natirang oras, no? Oo. So, thank you for the wonderful question, cross-examination. So, dadako na tayo sa conclusion. So, as the host said, no, negative po ang mauuna sa conclusion. So, negative, yan for your conclusion, 5 minutes. Okay. Hindi, 7 yun bro. 5 ba? 10-7-7. Okay lang, okay lang. Ay, 10-7-5. Oo, Tama, 5-5. 5 minutes na conclusion. So, negative. Pasok. Okay. Ilatag na natin lahat para hindi na siya pwede makapag-rebut. So, batay dito sa Old Testament, batay sa tradisyon ng mga Hudyo, yung tinatawag nilang Queen Mother in Hebrew, Gibera. Yan yung pag-address ng isang hari doon sa kanyang ina bilang reyna. Basahin natin yung tinatawag nating unang hari. Yung napaloob sa tinatawag nating unang hari. Na yung unang hari, batay dito, na tinanggalan ni David yung kanyang mga magulang ng pagkareyna at ibinigay ito nung nagkaanak na siya, ibinigay ito sa kanyang asawa. So ngayon si Bathsheba na yun natawag na reyna kasi meron na siyang anak at yung anak niya hari na. Si Solomon nung namatay si Haring David. Si Solomon nagiging hari. Ngayon ang tinuturing ni Solomon na reyna ay kanyang ina, hindi yung kanyang asawa. So nakita ninyo mga kapatid na malinaw yan. Kung si Kristo pala ay lumaki bilang Hudyo, so si Kristo ay susunod sa alituntunin ng pagka-Hudyo. Hindi sa alituntunin ng pagka-Pilipino mo, Isgad. Kasi Pilipino ka, Isgad, hindi mo talaga yan maunawaan. So nakita ninyo, so si Inang Birhen Maria pala sa tradisyon ng mga Hudyo, kinikilala siyang reyna kasi si Kristo hari. Kaya nga itong pinako si Kristo tinawag siyang hari o
King of the Jews, Hail, King of the Jews. Gaya ng pag-address doon kay Maria nung pinabuntis niya si Kristo, tinawag siya ni Gabriel na, Hail, full of grace, the Lord is with you. Kung na kay Maria pala yung tinatawag nating Panginoon, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit in your womb, Jesus. Ngayon, ang tinatawag doon na blessed are you. May puwang pa ba doon yung pagka-Diyos-Diyosan, bro is God? Tanong ko lang. Di ba wala na? So, ibig sabihin, bro is God, yung paratang mo, bro is God, ikaw yung katuparan doon sa Apokalipsis 12, na ang binhi ng babae ay uusigin ng dragon. Ikaw pala yung dragon, bro. Nakita mo na? Tutol ka ng tutol sa babae. Ang babae pala katuparan yan sa proto-evangelium ni James, na sinabi doon na yung babae na inuusig ng dragon ay katuparan iyon sa Genesis 3:15, na ang binhi ng babae at ang binhi ng diablo ay mag-aaway. Kaninong binhi yan, bro, kung naniniwala ka doon si Kristo? Siyempre, binhi yan ni Maria, kasi nanggaling si Kristo kay Maria. Na, sana man nanggaling pala si Kristo. Sa katang isip ninyo. Naku, Ginoo ko. Malinaw sa talata, bro. Isaiah 9:9, isang babae mabubuntis at tatawagin Emmanuel. 9:6, hari ng mga hari pala itong sanggol na ito. Kung hari ng mga hari ang sanggol na ito, ibig sabihin yung ina niya reyna ng mga reyna. Kung sinabi ni Kristo, ang kaharian ko ay mula sa langit na bumaba dito sa lupa, so ibig sabihin, from heavens to earth, earth to heaven. Kung hari si Kristo sa lupa, reyna sa lupa yung kanyang ina. Hari si Kristo sa langit, reyna sa langit ang kanyang ina. Hindi Pinoy si Kristo, bro is God. Lumaki siyang Hudyo, pinili niya Hudyo, yung ina niya Hudyo. Yung sposa ay yung kanyang ama-ama na si Joseph Hudyo. Yung apostolis niya Hudyo. Ano ang pakikilala nila kay Kristo? Hari. Kung apostolis pala ni Kristo ay mga Hudyo, kung hari si Kristo para sa kanila, reyna nila si Maria. Hindi man yan na sulat, ngunit yan yung tradisyon nila. Na tuwing meron silang tinatawag na hari, automatically ang kanilang ina reyna. So ilang hari ba dumaan sa kaharian ni David, ni Abraham, ni Solomon? Pagkatapos ni Solomon, sino pa yung mga hari na dumaan? Diba nakita mo na, bro? Sige, salamat. Oh. So, thank you for the conclusion, negative side. So, affirmative, are you ready? Okay, mga kaibigan. Okay, may babala. Mga kaibigan, may babala ang Biblia, ha? Sabi ng Biblia, maliwanag, lumang tipan at bagong tipan ay nagbababala maging sa pahayag na huwag tayong magdaragdag o magbabawasan ng susulat. Ano po? Sa makatwid, kung walang mababanggit na reyna ng langit na titulo ni Jesus ay ni Maria, yun ay pagdaragdag. Ngayon, anong sagot niya? Labas sa Biblia may nasulat. Ginamit niya yung proto-evangelium ni James o kilala sa tawag na Gospel of James. Ito naman pala ay hindi naman talaga ang James ng Biblia ang sumulat, kundi ibang James. Kasi ito ay naisulat 200th century AD. Ibig sabihin, 200 taon na nakakalipas bago pa ito isinulat. Maliwanag na hindi ito ang James ng Biblia. Kaya yung sinasabi niya na meron sa labas, hindi sa Biblia, isinulat ni James Dales, hindi totoo po yung kaibigan. 200th century na isulat ang aklat na ito. Ibig sabihin, 200 taon na nakakalipas. Maliwanag na hindi. At maliwanag kung hindi. Kaya yung mga patotoo nila na si Maria ay tinatawag na reyna ng langit ay hindi matatagpuan sa Biblia, kundi yan ay dagdag na aral ng mga Katoliko na si Maria ay tinawag na reyna ng langit. Di ba? Ngayon, yung tinatawag niyang buntis daw, at meron daw yung buntis daw na hinahabol ng dragon. Hindi rin po yun si Maria. Yun po ay tumutukoy sa bansang Israel. Kasi ang sabi, yung anak, yung sanggol ay itinakas ng Diyos, tapos yung babae naman ay pumunta sa ilang. Kailan nangyari sa buhay ni Maria na magkahiwalay ang pinuntahan nila na yung anak ay papunta sa ilang at si Maria naman ay tumakas, di ba? Ang sabi doon, itinakas ng Diyos ang sanggol at ang babae naman ay tumakas papunta ng ilang. Magkahiwalay ang direksyon ng dalawa. At walang ganung pangyayari sa buhay ni Maria. Sa makatwid, hindi si Maria ang tinutukoy diyan, kundi ayon sa mga scholars, walang iba kundi ang bansang Israel, ang babaeng buntis na hinahabol ng dragon. Ngayon po, sa makatwid po yung mga argumento niya ay walang koneksyon. Di ba? Meron daw sa pahayag yung babaeng buntis, hindi po yun. Hindi totoo yung kaibigan. Kaya maliwanag po na dagdag na aral yung titulong reyna ng langit. Kaya ang tanong ko sa kanya, nabanggit ba ni James Trinity? Hindi. Nabanggit ba ng mga apostol? Hindi. Nabanggit ba ni Jesus? Hindi. Nang sinabi ko, ang buhay ni Jesus ay matatagpuan sa aklatang Mateo, Marcos, Lucas 1, binanggit ba ni Jesus na siya reyna ng langit? Hindi. Lahat ang sagot niya. Ngayon, paano niya ikinokonek? Paano niya ikinokonek ito? Sa pangunawa. O di pong lahat ay pangunawa, di lahat na ay tama, walang mali. Yan ang isa sa mga problema natin Kapag pinagtatanggol natin ang maling aral, gumagamit na tayo ng kwento, ng pagdaragdag. Ang Biblia po ang mataas na katotohanan, wala nang iba. Hindi ang ibang referensya ang katotohanan, kundi ang Biblia mismo.
Kasi ito isinulat ng mga taong kinasiyahan ng Espiritu Santo. Kaya yung aral na wala sa Biblia, yan ay pagdaragdag. Ano po? Yan ang katotohanan na dapat natin paniwalaan. Sabi ko nga po, si Maria po talaga ay hindi naman siya hindi naman siya humingi, di ba? At isa po sa mga nakakatawa na nabubulag ang mga Katoliko. Bakit ikinapit kay Maria ang titulong Reyna ng Langit at binigyan pa siya ng itsura sa Reyna ng Langit na isang babaeng may hawak na sanggol at may korona? Na walang iba, yan yung mga Diyos-Diyosan na kinamumuyan ng Diyos sa lumang tipan. Astares, Isis, babaeng buntis na may hawak na sanggol at may mga korona. Ibig sabihin, napasok ng pagano ang reliyong Katoliko. Kaya ipinasok nila ang titulong Reyna ng Langit na hindi naman binabanggit kay Maria sa matagal na panahon. Bigla na lang sumulpot yan nitong mga 15th century AD. Ibig sabihin 1,500 years, walang tumatawag sa kanyang Reyna ng Langit. Ipinasok ngayon yung titulong Reyna ng Langit. Unang ipinasok Reyna ng Ina ng Diyos. Nang ipinasok na yung Ina ng Diyos, nasundan na naman Reyna ng Langit. Sa napakatagal na panahon, 1,000 taon bago lumabas yung salitang yan. Kaya maliwanag, hindi yan biblical na turo. Yan ay turo na yan ng simbahang Katoliko na napasok na ng paganismo. 'Di ba? Yung paganismo ipinasok sa iglesia. Kaya yung titulo ni Astares, ni Isis, na Reyna ng Langit ay ikinapit sa pangalan ni Maria. Kung ang mga tao ba ito'y makadiyos, papayag ba sila na tawagin si Maria na Reyna ng Langit? Tapos kukunin pa yung anyo ni Isis, ni Astares, na isang babaeng sanggol, na may corona, at Ay. So, wala tayong magawa kasi nag-stop lang yung time. So, natako na tayo mga kaibigan sa papasasalamat, no? So, masasabi ko lang for now is we have a good conversation around here. Almost buong session natin dito ngayon, no? So, natako na tayo sa pagsasalamat. Affirmative mo. Okay, maraming salamat po sa aking kaibigan na si Jordex, sa ating moderator kay Mayten, sa ating host, sa mga nakikinig ngayon na 27,000. Ako po ay si Christ is God Defender po, kaali po ng Church of Christ. Ang Church of Christ po ay hindi naniniwala na si Maria ay Reyna ng Langit o si Maria ay ina ng Diyos. Kami naniniwala na si Maria ay ina ni Jesus at ina ng Panginoon. Maraming salamat po at sana po ay pagpalain tayo ng Diyos at ang kapayapaan po maghari sa ating mga puso. Salamat po. Amen, amen. So, tatako na tayo sa negative side, no? Pasok negative. Salamat din sa katunggali ko na si Christ is God na kahit tagilid talaga yung argumento niya na pinipilit niyang gawing Reyna ng Langit ang Diyos-Diyusan. Sa iyo na yan bro, yung pagka-Reyna ni Astarit sa langit bro. Basta yung sa amin, kinikilala namin na Reyna ng Langit si Maria. Salamat sa mga nanonood ngayong gabi. At thank you sa moderator natin na si Mighty at sa timer natin na si Edward. Salamat at mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. Okay. Anyway na yung paano niya. So, as for me as a moderator, as I can see, no, maganda yung maganda, smooth talaga ng debate natin ngayong gabi.